Tulog na ba ang mga bata? Nakadestino raw si Lolo sa gitnang Luzon. Iilang probinsya na lang yata noon yung hindi pa napupuntahan ng mga Hapon. At isa na nga roon yung location ni na Lolo Eddie. Dahil nagbabantay lang naman sila Lolo sa area kung may lulusob, hindi nila maiwasang mabagot. Kaya isang beses, umalis yung mga mas nakatataas kina Lolo na tawagin nilang natin sa pangalang Dadak. Pagbalik ni Dadak, ay may kasama na siyang 4 na babae. Tuwang-tuwa si na Lolo, syempre kahit papaano ay meron na silang mapaglilibangan sa kampo nila. Ang pagdating ng mga babae sa kanila ay nagbigay ng sigla sa kanilang pagkalalaki. Para silang mga asong gutom na nagnanasa sa mga hita ng mga dilag na yun. Lalong-lalo na kay Amelia. Ang babaeng bukod tanging sobrang puti ng katawan. Kung susuriin mong mabuti ang itsura niya, wala kang makikitang mali o kakaiba. Kaya inakala ni na Lolo na ang babaeng iyon ay normal tulad ng iba. Habang lumilipas ang araw ay paiba na ng paiba ang kilos ni Amelia. Napapansin daw kasi ni Lolo na itong si Amelia ay bigla na lang nawawala sa gabi. Kung minsan pang araw, sa tuwing papasok ng banyo si Amelia, magugulat na lang si Lolo Eddie na meron siyang makitang baboy ramo doon. Hindi naman daw nakapagtataka na may baboy ramo sa iri nila kasi nasa gitna sila ng gubat. Ang nakapagtataka lang daw po, paano nakapasok ang baboy ramo sa banyo nang hindi nila napapansin. Sa 4 na babae, si Amelia lang ang nagpaiwan. Ang dahilan ng babae, may natitipuhan daw siya sa mga sundalo. Nagkaroon ng pwesto si Amelia sa kampo nila. Gami-gabi raw binubosohan ng mga sundalo si Amelia. Talagang nababalo yung mga sundalo sa kanya. Hanggang isang gabi, naisipan ni Lolo na makisilip na rin doon sa kubo-kubo ni Amelia. Ayon kay Lolo, wala namang gaanong tao noon sa labas. Kaya siya lang mag-isa nakasilip doon sa maliit na butas ng bintana. Napansin niya sa loob si Amelia Rigis. Mabilis doon nabuhay ang alaga ni Lolo. Pero nagtaka si Lolo kasi may mga nakita siyang mga ugat sa likod ng babae. Nagmadali nang umalis si Lolo noon nung maramdaman niyang papalabas si Amelia. Nagpunta siya sa kabilang kubo at nagpatay mali siya lang. Pagtingin ni Lolo Eddie doon sa may kubo ni Amelia, nakita na lang niya na mayroong lumabas doon na baboy ramo. Tumakbo yung baboy ramo palayo. Bumalik si Lolo sa tapat ng kubo ni Amelia para silipin siya roon. Pero ganoon na lang po ang gulat ni Lolo nang malamang wala na sa loob si Amelia. Kinilabutan si Lolo dahil ang una niya pong naisip ay baka aswang si Amelia. Kinaumagahan ay minabuti niyang obserbahan na lang si Amelia. Hindi na muna niya sinabi sa mga kasamahan niya ang nangyari. Nagkakutob si Lolo na parang alam ni Amelia na nag-oobserba siya. Bigla raw kasi siyang kinumpronta ni Amelia at pinagsabihan siya na manahimik. Hindi matukoy noon ni Lolo kung anong ibig sabihin ni Amelia, pero isa lang ang nasisiguro niya. May itinatago si Amelia na hindi maganda. Dumating sa puntong nakatanggap na ng balita sila na Lolo na malapit na silang matuntun ng mga Hapon, pero hindi sila umalis sa kampo nila. At makalipas nga ang ilang araw, hindi na namalayan ng kampo ni Lolo na nakalapit na sa kanila ang mga Hapon. Nagkaroon daw ng putukan. Kakonting Hapon lang naman ang nakaharap nila kaya kinaya nila Lolo. Pero ang mas ikinagulat ni Lolo noong mga panahong yun ay ang nasaksihan niyang ginawa ni Amelia. Habang nagkakagulo kasi noon ay inutusan ni Dadak si Lolo na hanapin si Amelia para itakas. Pagpunta niya sa kubo ni Amelia, nakita niyang nasa ibabaw ang babae ng isang Hapon. Patay na ang Hapon at nagkalat ang dugo sa sahig. Bago pa siya makita ni Amelia ay umalis na siya agad. Doon niya lubusang nakumpirma na si Amelia nga ay isang aswang. At ang kutob ni Lolo, si Amelia ay isang uri ng aswang na kung tawagin ay bangkilan. Ito po yung mga aswang na kayang mag-anyang babae na ubod ng puti at ubod ng ganda. Ayon pa kay Lolo, ang mga bangkilan daw ay may kakayahang maging baboy ramo at asong itim. Pagkatapos ng putukan, nagpa siya ang kampo ni na Lolo na lumipat ng kuta. Hindi raw po nawawala ang tingin ni Lolo kay Amelia. Todo bantay siya sa babae lalo na po kapag kukonti na lang silang magkakasama. Nang makahanap si na Lolo ng panibago nilang tutuluyan, nagkaroon na naman po ng mas malala at mas masaklap na pangyayari. Dakong 5:00 ng hapon daw po noon, inutusan si Lolo at yung isa pa nilang kasama na si Ellie Moon na kumuha ng tubig sa ilog. Medyo may kalayuan daw yun kaya ilang minutong lakaran pa. Bago sila umalis sa panibagong kampo nila,
Napansin daw ni Lolo na may isinubong itim na bilog si Amelia kay Dadak. Mag-aalas 7 na noong nakabalik sina Lolo dala ang tig-2 balde ng tubig. Pero malayo pa lang sila ay natanaw na kaagad nilang dalawa na yung mga kasama nila ay nakahandusay sa lupa. Nagmadali raw si Lolo at si Elimon na lumapit doon at hindi kinaya ng kanilang mga sikmura ang kanilang nakita. Base kay Lolo, lasog-lasog ang katawan ng mga kasamahan nila. Buklat ang mga tiyan at wala na ang mga laman loob. Nakabukas din ang ulo at pati utak ay hindi pinalampas. Brutal ang eksena ng kanilang inabutan. Walang natira kahit isa. Malabo naman daw ng mga hapon na may gawa noon. Kasi wala naman silang nakitang tama ng baril. Hindi tao ang gumawa noon sa mga kasamahan nila. Naisip agad ni Lolo na baka si Amelia ang salarin sa nangyaring yun. Kinuwento agad ni Lolo kay Elimon ang natuklasan niya. Hindi naman makapaniwala si Elimon. Pero noong gabi na yun, umalis na rin silang dalawa doon. Ang pinagtatakhan lang nila, si Dadak lang ang hindi nila nakita sa mga bangkay. Di na nila hinanap kasi baka raw maabutan sila ni Amelia doon. Tumakbo ng tumakbo ang dalawa sa gitna ng kagubatan. Daladala ang mga baril at ang pag-asang makakabalik pa sila sa mga pamilya nila. Habang naglalakbay si Lolo sa gubat, ilang minuto pa lang ay may nararamdaman daw silang sumusunod sa kanila. May naririnig silang mga tumatapak na mga tuyong dahon sa paligid. Nakikita rin nila na gumagalaw minsan yung mga halaman sa gilid. Hindi na mapakali si Lolo noon, kaya hinanda na nila yung mga baril nila. Nang may gumalaw ulit sa kanang banda, nagpapatok sila ng sunod-sunod. Pagkatapos ay kumaripas na naman sila ng takbo palayo. Nanatili pa rin yung sumusunod sa kanila, pero sa pagkakataon daw na yun, mukhang sa taas na ng puno nang gagaling ang sumusunod sa kanila. Nang nakarating na sila sa kalye, ay saka lang nawala ang sumusunod. Nakabalik naman daw sila sa iba nilang kasamahan sa ibang kampo sa Maynila. Pinalabas na lang nila na namasakil sila ng mga hapon. Dahil alam nila na wala namang maniniwala kung sasabihin nilang aswang ang pumatay sa mga kasamahan nila. Naging matunog pa rin ang mga Hapon sa iba't ibang panig ng Luzon, pero nanatiling malakas pa rin ang puwersa ng mga Pilipinong sundalo. Isang gabi na naman po, nagkayayaan na naman yung mga bago nilang kasama na mag-inom. Meron silang pinuntahan na parang maliit na tindahan. Yun ang alam daw ang natitirang tindahan noon, pasikreto pa dahil nga nag-iingat sa mga Hapon. Pagpasok ni na Lolo sa loob ay may nakita siyang isang napakagandang babae at napakaputi. Kinabahan daw agad si Lolo kasi nakilala niya agad ang babae, si Amelia. Nagtaka yung mga kasama ni Lolo kung bakit siya tarantang lumabas. Hinanap agad ni Lolo si Elimon. Pagbalik nilang dalawa sa tindahan, wala na si Amelia doon. Nilibot nila yung buong area pero hindi na nila nakita ang babae. Makalipas din ng ilang araw ay hindi na rin po nila natagpuan si Dadak. Hinala nila Lolo at ni Elimon ay isinama na rin yun ni Amelia at ginawa ng aswang kagaya nito. Magmula noon ay palagi na ikinakwento ng Lolo sa mga anak niya nangyari. Hanggang sa nakarating na nga sa henerasyon namin ang tungkol sa uri ng aswang na kung tawagin ay bangkilan. Ang aswang na nag-aanyang magandang dilag pero may kakayahang maging hayop. May kaya sa buhay ang asawa ko, kaya magandang bahay na tinirhan namin doon. Gawa sa bato, kaya talaga naman unang tingin mo pa lang, masasabi mong marangya ang nakatira doon. Pero isang araw ay pinasyal ako ng asawa ko sa madalas nilang paliguan na ilog. Isa siyang resort to be exact. May iba ring naliligo roon, pero nung nagpunta kami sa resort na yon, kakaunti lang ang tao. Weekdays din po kasi. Gabi na nang dumating kami sa resort. Mas maganda raw kasi doon kapag gabi na kasi sobrang lamig. Biro pa nga ng asawa ko, gabi raw maganda magpainit kapag ganong klima. 2009 po ito nangyari. Hindi pa uso ang high-tech na cellphone. Ang dala lang po namin yung Motorola na ditupi. May camera na pero hindi pa malinaw. Nag-selfie po kami sa tapat ng kubo na tutuluyan namin. Pagpasok namin sa kubo, tinignan ko kagad yung picture namin. May nakita akong imahe ng tao sa ilalim ng kubo. Malabo lang kasi talaga kaya hindi ako sigurado kung tao ba talaga yun. Pero mukha talaga siyang lalaking nakadapa sa ilalim. Sa mga unang oras ay ayos naman. Naligo kami sa ilog at may nakakasabay pa kami.
May kakilala nga ang mister ko na nandun din. Kaya kampante talaga ako na lahat ng mangyayari ay maganda. Buntis po ako sa mga panahon na to. 6 na buwan po ang tiyan ko. Pinagsasabihan nga po kami ng lolo ng mister ko na huwag maglalabas. Sa 6 na buwan daw, mabangong mabango daw po ito sa mga aswang. Hindi naniniwala ang mister ko sa aswang. Laking Maynila kasi kami pareho. Nagbakasyon lang talaga kami sa Siquijor. So bale ayun na nga po. Hindi naman kami nagtagal sa ilog kasi malamig. Sumausaw lang ako. Pagkatapos ay niyaya kami ng kakilala ng mister ko na si Oliver. May inuman daw kasi sa isang cottage. Wala pang isang oras ay naboring na ako. Kaya nauna na po ako sa kubo namin. Mag-isa lang ako. Nakabukas pa rin ang bintana noon kasi hindi pa naman ako matutulog. Sumanda lang ako tapos nagsimula na ako magbasa ng pocketbook. Hindi pa nagtatagal ay minasipat akong dumaan sa labas ng bintana. Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong tao yon dahil nakita ko yung upper body niya. Pagsilip ko sa labas, wala naman ako nakita. Napailing na lang ako at bumalik sa pagbabasa. Pero ilang minuto lang din, nakarinig naman ako ng kulos ko sa ilalim ng kubo. Sa may silong po, parang may tao. Kakaiba ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Gumagalaw din ang baby ko sa tiyan ko. Para bang pati siya nararamdaman din. Hindi na ako mapalagay nun. Pakiramdam ko may nakamasid sa akin. Hindi rin ako makatayo para isara ang bintana. Natatakot kasi ako na baka pag pumunta ako doon, may kung sinong hihila sa akin sa labas. Naisip ko na baka aswang ang nararamdaman ko noon. Paulit-ulit ko naririnig yung boses ng lolo ng mister ko. Hindi ko maiwasang hindi kilabutan kapag sumasagi sa isip ko na nasa probinsya kami, kung saan pinaniniwala ang maraming aswang. Nagpatay malisya na lang po ako noon at pinilit ko mag-focus sa pagbabasa. Gustuhin ko man lumabas pero natatakot ako. Lalo pa yung mga kubo na katabi namin wala ring mga tao. Wala akong mahinga ng tulong. Yung pinag-iinuman naman ng mister ko, medyo malayo. Ilang kubo pa ang lalagpasan ko. Biglang nakarinig ako ng galabog sa ilalim ng kubo. May mga siwang po yung sahig, kasi kawayan lang. Tumingin ako doon. Nilapit ko pa ang mukha ko para makita kung may tao ba sa ilalim. Napasigaw na lang po ako nang may maaninagan ako sa ilalim na parang may lalaki. Sa mga oras na yun ay sigurado akong totoo ang lalaking nakuha ko sa picture. Napaakit agad ako sa may papag. Sumiksik ako sa sulok at hinawakan ko yung daladala naming mangkok. Nanahimik yung kalus ko sa ilalim. Nakikiramdam lang po ako. Ilang sandali lang ay biglang gumalabog na naman ang ilalim. Para talagang gusto niya akong pasukin mula sa ilalim. Kaya bago niya pa maisipang pumasok sa bintana, isinarang ko kagad yun, sabay punta ulit sa papag. Palakas ang galabog kaya napasigaw na rin ako sa takot. Nilaksan ko talaga para umabot sa asawa ko ang ingay. Mga ilang segundo lang ay nawala ang ingay. Naririnig ko na ang boses ng asawa ko sa labas ng pinto. Binuksan ko naman kagad yon. Takot na takot akong yumakap sa kanya. Sa taranta nila, halos lahat ng kainuman niya ay pinuntahan din ako. Sinabi ko kagad ang nangyari, pero base sa reaksyon ng asawa ko, halatang hindi siya naniniwala na baka aswang ang nakita ko. Dinagdagan pa ng mga kainuman niya na baka raw bayawak lang. May mga bayawak daw kasi na paggala-gala sa gabi. Madalas daw tumatambay sa ilalim ng mga cottage o kubo. Chinek naman nila yung ilalim pero wala naman silang nakita. Mas lalo tuloy ako naging mukhang tanga. Hindi ko na pinilit na maniwala sila sa akin. Nakiusap na lang ako sa asawa ko na samahan ako sa kubo. Medyo nagkaroon kami ng kaunting pagtatalo nun. Naudlot kasi ang kasayahan nila dahil sa akin. Nagsabi na lang siya na uuwi na kami. Pero biglang bumuhos ang ulan. Malakas ang ulan ng mga sandaling yon, kaya hindi rin kami nakauwi kagad. Naghanda na lang kami para matulog. Walang tigil ang ulan nun, kaya palagay ko uumagahin kami. Naunang nakatulog ang mister ko dahil nga nakainom. Habang ako nagbabasa pa rin ako ng pocketbook sa gilid niya. Hindi rin kasi ako makatulog. Kahit kasi malakas ang ulan, nararamdaman ko pa rin yung presensya ng kung sino man ang nasa ilalim. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, may kumatok sa pinto. Tulog na ang asawa ko kaya ako ang lumapit. Tinanong ko muna kung sino ang nasa labas. Pero walang sumasagot. Kaya bumalik ako kagad sa may papag. Aswang kagad ang naisip ko noon. Hindi ko alam kung normal lang ba talaga sa buntis sa maging paranoid. Pero iba po talaga ang kutob ko. Kahit yung baby ko, hindi rin mapakali sa tiyan ko. Pinilit ko na lang matulog noon dahil bawal ako magpuyat. Pero pagpikit pa lang ng mata ko, naririnig ko na naman ang mga galabog sa ilalim. Kahit malakas ang ulan, rinig na rinig talaga. Sinubukan kong gisingin yung asawa ko pero mahimbing na ang tulog niya. Hindi niya na nararamdaman yung umaalog yung sahig namin. Ang ginawa ko na lang ng mga sandaling yon,
Kumuha ko ng asin sa bag namin. Sabay sinaboy ko sa sahig. Biglang nawala ang galabog, pero dumami naman ang kaluskos. Palagay ko effective yung asin, kaya hindi ko na binitawan ang garapon. Kapag may naririnig akong galabog, nagsasaboy ako ng asin sa sahig. Pagdating ng 2:00, naubos na yung asin, pero hindi pa rin nawawala yung nasa ilalim. Ginising ko na talaga yung asawa ko. Lahat ng ginawa ko, nagalit pa ng magising. Sa sobrang inis niya, lumabas siya ng kubo kahit umuulan. Sinilip niya yung silong, pero wala naman siyang nakita. Mas lalo siyang napikon, kaya humiga na lang siya ulit. Nagsuggest pa nga ako sa kanya na lumipat na lang kami, pero ayaw niya. Tinatamad na siya. Nanahimik na lang ako sa isang sulok. Mga ilang minuto lang din ay nakatulog na ang mister ko. Bumalik na rin yung galabog at kaluskos. Sobrang natatakot na ako sa mga oras na yun. Naririnig ko na parang may binabakbak sa ilalim. Mga ilang sandali lang nawala yung ingay. Akala ko umalis na, pero pagtingin ko sa baba ng papag namin, may nakita kong gumagapang na kung ano. Para siyang sinturon na kulay pula. Tapos po yung dulo niya, may pabilog. Parang bunganga ng hose yung dulo. Nang mapansin kong paakit na sa papag namin, napasigaw ako ng malakas. Muntikan na kasing dumikit sa tiyan ko yung bagay na yon. Sa lakas ng sigaw ko ay nagising ang asawa ko. Nakita niya kagad yung tinuturo ko. Saka ko lang napagtanto na dila pala ng tiktik yon. Mabilis na kumuha ng pamalo ang asawa ko, pero mabilis din gumapang palayo ang dila. Tinignan ng asawa ko yung butas na pinagmulan nun. Binaon niya yung yantok doon. May nakita raw siyang isang lalaki, at palagay namin, yun yung tiktik na sinasabi ko. Nanginginig ako sa takot nun. Hindi ako makapagsalita. Namumutla ako sa takot kaya pinainom niya muna ako ng tubig. Ilang minuto pa bago ako mapakalma, pero hindi pa rin umaalis yung tiktik. Pakiramdam ko napakadesperado ng tiktik na yon. Yung bintana namin, sinusubukan niya rin buksan. Kumuha ang asawa ko ng kutsilyo sa bag namin. Tapos pinapunta niya ako sa sulok. Sumigaw na rin siya ng tulong, pero dahil malakas ang ulan, walang nakarinig. Palakas ng palakas yung galabog sa bintana. Gutom na siguro yung tiktik nun. Habang nangyayari po yun, panaisipan ng baby ko sa tiyan ko. Biglang nawasak yung bintana namin. Natahimik ang buong paligid. Nung may sumilip sa bintana, binatok agad ng asawa ko ng sapatos niya. Tapos nakaamba na yung kutsilyo na hawak niya. Hindi po totally nagpapakita sa amin ng buo ang tiktik, pero nasipat po namin ang itsura ng mukha niya. Kulubot po yung mukha niya at ang haba ng tenga at dila. Sige! Pumasok ka rito! Punyeta ka! Papatayin kita dito! Nagbabanta na lang yung asawa ko. Biling kasi ng lolo niya hindi raw dapat maramdaman ng aswang na natatakot ka kasi mas lalong lalakas ang loob nila. Kaya nagmatapang na ang asawa ko kahit nakita sa itsura niya na natatakot na din siya. Ilang ulit namin naririnig ang mga yabag ng paa sa palibot ng kubo. Kapag tumatapak siya sa kawayan, parang laging padabog. Naririnig na rin namin na nasa taas siya ng bubungan. Kutob ko nung mga oras na yon, kaunting sandali na lang ay mapapasok na kami ng tiktik. Kaya nang humina ang ulan, sumigaw ulit ang asawa ko. Makailang ulit niyang ginawa at narinig naman siya ng ibang gising pa. May mga rumusponde. Nandun ang ibang kakilala niya, pati na rin ang mga tauhan ng resort. Naghalughog sila sa vicinity na makita nila ang nangyari sa kubo. Naniwala na rin sila na may tiktik talaga sa lugar na yon, pero wala pa rin kaming nakita. Nang huminto ang ulan, nakakita kami ng mga bakas ng paa nung papauwi na kami. Malakas ang kutob ko na paayon ng tiktik. Pinasundan ng mister ko yung mga bakas na yon, pero nawala rin. Nakauwi naman po kami ng ligtas. Nang malaman ng lolo ng mister ko ang nangyari, katakot-takot na sermon at mura ang inabot niya. Kahit di naman po ako naiinisin sa kanya, pero pasalamat pa rin ako dahil kasama ko siya ng mga sandaling yon. Kasi kung wala siya, baka nabiktima na ako ng tiktik. Base kasi sa kilos ng tiktik, handa na siyang lundagin ako. Nakausap namin yung may-ari ng resort. Huwag daw ito ipagkalat. Baka raw kasi malugi ang negosyo nila. Pero nalaman namin na hindi lang pala kami ang nagambala ng tiktik na yon. May iba pa palang guest ang naunang nabiktima. Kaya ang lolo ng mister ko, pinagkalat pa rin sa mga kapitbahay namin para na rin maging aware ang lahat. Sa nangyari ay narealize ko na hindi pala talaga safe ang mga buntis sa mapupunong lugar o kahit sa mga kakaunti lang ang tao. Kaya sa mga natitirang araw ng bakasyon namin, hindi na ako lumabas ng bahay. Minabuti kong magmukmuk. Sabi kasi ng lolo ng mister ko, hindi malabong nangangamoy pa rin ang tiyan ko sa mga aswang. Kahit daw kasi umaga, pagala-gala sila, nag-aanyong tao. Nakapanganak ako ng maayos sa Maynila,
Pero hindi ko malilimutan ang experience namin na yun sa Siquijor. Tawagin niyo na lang po, Condesa. Isa po akong domestic helper dito sa Middle East. Di ko na lang po papanggitin kung saang bansa ito. Gusto ko lang po sanang i-share sa inyo yung karanasan kong kapapalaghan nang minsan makapagtrabaho ko sa isang Arabic family. Natatandaan ko noon, meron akong isang kasamang kasambahay. Siya po ay si Ilham, tubong North Cotabato. Parehas kaming Muslim ni Ilham, pero ako, pinanganak at lumaki sa Davao. Sa unang dating ko sa pinapasukan naming bahay na Arabic family, napansin ko, napakatahimik ni Ilham. Sabi ng mga kasama naming kasambahay doon, hindi daw madalas nakikihalubilo sa kanila. Unang tingin ko kay Ilham, puno ito ng sikreto, pero minabuti ko pa rin mapalapit sa kanya. Di naglao, nagkapalagayan kami ng loob. Ang tahimik na Ilham ay lagi nang nakangiti at palakwento na din ito, pero sa akin lang palagay ang loob niya. Naikwento niya sa akin na TNT pala siya dito sa Middle East at tumakas lang siya sa mga magulang niya sa Mindanao dahil ipapakasal daw siya sa taong hindi niya naman daw kakilala. Pero may kakaiba kay Ilham. Pansin namin mahilig siya sa half-cook na pagkain, yung bang may dugo-dugo pa, kumpara sa normal na pagkakaluto ng ulam ng karamihan. Kaya tuloy minsan, naamoy ko si Ilham na malansa. Di ko malilimutan ang araw ng Eid noon sa bahay ng mga amo ko. Ang Eid ay ang hudya na patapos na ang Ramadan, kaya kailangan itong paghandaan ng mga pamilya dito sa Middle East. Bumili ang amo ko ng 2 tupa para ihanda sa araw ng Eid. Malaki ang bahay ng amo ko. May garahe na may lumang style ng garden at maliit na bahay para sa aming mga kasambahay. At dirty kitchen na rin kung gusto man namin magluto ng sarili naming pagkain. Nilagay namin ng tupa sa garahe upang hindi ito mangamoy at magingay. Halos magagabi na rin kami matapos magayak para sa araw ng Eid kinabukasan. Kaya naman naisipan ko muna maligo bago ako magpahinga. Nagtungo ako sa banyo na bukas lamang ang ilaw sa loob. Pero lagaslas lang ng tubig mula sa napupunong balde ang naririnig ko. Ilang minuto lang ay lumabas na si Ilham sa banyo. Natipid lang ang ngiti sa akin. Hindi ko malilimutan ang napakabahong amoy sa banyo na para bang may nabubulok. Inikot ko ang buong paningin ko sa loob ng banyo hanggang napansin ko ang isang langis na nasa bote at puno ito ng iba't ibang uri ng ugat. Di ko maintindihan pero binuksan ko pa din ang bote at inamoy. Napakabaho, amoy bulok talaga na hindi ko mawari. Kaya tinapon ko kagad yun sa basurahan. Hindi na ako nagtagal sa banyo dahil naaamoy ko pa rin yung amoy na yun. Pakiramdam ko, dumikit na rin yun sa katawan ko. Pagkatapos kong maligo ay nagtungo kagad ako sa dirty kitchen upang uminom ng gatas para dalawin naman ako ng antok. Habang hinihintay kong kumulo ang gatas, may napansin ako may dumaan na napakabilis. Napatingin ako agad sa bintana ng dirty kitchen pero wala naman ako nakita kundi madilim na paligid. Natakot ako nang biglang magingay ang mga tupa. Pagdungaw ko sa bintana, biglang tumahimik ang nag-iingay ng mga tupa. Lumabas ako kagad at nagtungo sa garahe kung saan nakatali ang mga tupa. Kumuha ako ng map at tanging maliit na flashlight lang meron ako. Naisip ko na baka kami magnanakaw kaya dahan-dahan lang ang lakad ko. Habang papalapit ako nararamdaman ko na parang may humihinga sa paligid ko. Inilawan ko ang mga tupa. Pagtapat ng ilaw sa mga tupa, biglang nanigas ang buong katawan ko nang makita ko si Ilham. Halos hindi ko maikurap ang mga mata ko. Galit na galit siyang walang tigil kakapangasin siya ng tupa. Habang tinutusok-tusok ng paulit-ulit na matutulis niya kuko ang leeg naman ng tupa. Biglang napatingin si Ilham sa akin na parang asong aagawan ng pagkain. Nangingitim ang mga mata nito. Punong-puno ng dugo ang buong bibig na halos dumaloy na ito sa leeg niya. Naninigas pa rin ang buong katawan ko. Wala akong magawa kundi pumikit na lang. Nasa isip ko noon, sasakmalin na lang din ako ni Ilham katulad ng ginagawa niya sa tupa. Hanggang sa may malamig na hangin na lang ang dumaan sa harap ko na napakabilis. Yun lang at pagtingin ko sa paligid ko, tanging amoy ng dugo at patay na tupa na lang ang naiwan sa paligid. Magmula nun, hindi na nakita sa buong bahay si Ilham. Inireport ng mga amo kong Arabo sa embahada na nawawala siya. Pero wala daw record sa embassy si Ilham. Naalala ko bigla yung kwento sa akin ni Ilham na TNT nga lang pala siya dito sa Middle East. Ilang buwan lang din ang lumipas nun, nagpasya na akong umuwi. Hindi man naniniwala ang mga amo ko sa kinuwento ko, pinayagan na lang din nila akong umuwi. At ngayon bumalik na ako dito ulit sa Middle East. Sa tuwing nakakaramdam ako ng hangin na napakabilis, pakiramdam ko, si Ilham yon. Alam ko nasan ako at pinagmamasdan lang ako.
Aswang na balbal. Ang kwentong inyong maririnig ay sadyang sensitibo. Kung maaari lamang po, ay huwag na nating hayaang makinig ang mga bata. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Carl. Nakatira sa isang magulong probinsya dyan sa Mindanao. Binata pa lang ako ay dyan na talaga ako lumaki. Kaya saksi ako kung gaano kaingay at kagulo sa amin. 1990s po ito nangyari. Meron kaming sariling bahay sa isang tago pero maliit lang na barangay. Kadalasan sa mga nakatira sa amin, mga asawa ng mga rebelde. Sa barangay na yun sila itinitira para hindi makuha ng mga kaaway nila. Dumami ng dumami ang mga tao sa amin dahil sa kanila. Iyon din ang naging dahilan para ang lugar naming tahimik ay maging magulo. Isang gabi ng linggo, nakarinig na lang kami ng maraming putok sa katabing bahay namin. Dahil nga gawa lang naman sa kahoy ang mga bahay doon, tumagos yung bala hanggang loob. Patay ang 3 naroon sa bahay, kasama ang 2 bata at ang kanilang ina. Wala ni isa ang nagtangkang makichismis noon. Natatakot ang lahat na baka madamay sa kaguluhan. Pero ang hindi alam ng mga taga sa amin, bilang pala mga armadong lalaki ang dapat naming katakutan, kundi ang tinatawag na balbal. Makalipas ang 1 oras ay saka lang nagsilabasan ng mga tao. Naabutan pa namin ng mga bangkay sa loob ng bahay, nakahandusay at naliligo sa sarili nilang mga dugo. Agad kami nagpatawag sa mga pwedeng magbitbit sa mga bangkay. Habang nasa tapat kami ng bahay ng mga biktima, nagulat kaming lahat kasi meron kaming narinig sa loob. May kumalabog. Kaya dali-dali nagsibalikan sa loob ng bahay ang mga tao. Pagtingin namin doon, naroon pa rin naman yung 3 katawan, pero napansin ng lahat na wasak yung bintana. Para bang may kung sinong pumasok ng pwersahan. Nang dumating ang mga taga-morgue, isa-isa nilang sinakay sa tricycle ang mga bangkay. Pero makalipas lang ang mahigit 15 minutos, bumalik sa barangay namin. Nagtataka nilang ibinalik ang mga bangkay na inakala naming katawan ng tao. Pagtanggal nila ng takip, katawan ng puno ang bumungad sa amin. 3 katawan ng puno ng saging. Isang mahaba at 2 maliliit na kasing laki lang ng mga biktimang bata. Nakipagtalo ang asawa at ama ng mga biktima sa mga taga-morgue. Inakala kasi ng lalaki nang pinalitan ang mga bangkay ng kanyang misis at ng kanyang mga anak. Pero mariing itinanggi ng mga taga-morgue yun. Nasa kalagitnaan daw kasi sila ng biyahe nang maramdaman daw nila na mas bumigat ang mga katawan. Muntikang magkagulo ng gabing yun. May isang matanda naman ang nagsabi sa aming lahat na hindi mga taga-morgue ang nagpalit ng katawan. Kung meron doon makakagawa ng ganong bagay ay hindi sila yun, kundi ang tinatawag na aswang na balbal. Isa yung uri ng aswang na kumukuha ng katawan ng tao na kamamatay lang. Pinapalitan daw nila ng katawan ng puno ng saging ang katawan ng taong kamamatay lang. Sa unang 15 minutos raw, nagmumukha pa rin katawan ng tao ang bangkay sa mga mata ng lahat. Pero pagkatapos ng 15 minutos, saka lamang lilitaw na parang salamangka ang totoong anyo ng bangkay. Nagiging katawan na ng puno ng saging. Ang ibig lang daw sabihin nito, ang totoong bangkay ay natangi na ng aswang na balbal. Hindi naman kaagad naniniwala ang mga taong nakakarinig ng kwentong ito ng matanda. Sa dami ba naman ng kaguluhan sa amin, parang mas gusto pa nilang pakinggan yung pagbabanta ng mga rebeldeng nakatira sa kabilang barangay. Naging usap-usapan ang pangyayaring iyon sa amin. May ibang naniniwala, pero may iba rin namang hindi. Pero sa loob-loob ko noong mga sandaling iyon, napapaisip din ako. Hindi na kasi bago sa akin ang kwentong aswang sa probinsya namin. Meron din ako naririnig kung nagpunta ako ng bayan. Makalipas pa ang ilang araw, himalang nagkaroon ng katahimikan sa amin. Wala mo ng putok na maririnig sa gabi. Wala ring nag-aaway. Parang napakapayapa ng lahat. Pero may mga narinig akong balita na meron daw 3 lalaki ang namamataan sa amin. Hindi pamilyar na mukha kaya ang inaakala ng mga rebelde sa amin, mga espiya sila ng militar. Sinusubukan ng mga taga sa amin na maghanap at mahuli ang 3 lalaki. Pero masyado raw madulas. Bigla-bigla na lang nawawala kapag sinusundan. Hinala ng iba sa amin, ang 3 iyon ang mga sinasabing aswang na balbal. Dumating din sa punto na maging ako ay nakita ko na rin ang 3 lalaki. Pare-pareho silang mahahaba ang buhok. Payat, matatangkad, hindi sila mukhang taga Mindanao. Sa unang tingin, akala ko nga ibang lahi nila. Pero narinig ko naman sila nagsasalita ng Tagalog at Bisaya. May pagkakataon din na nasundan ko ang 3 lalaki. Tumambay sila sa may gutter ng kali ang ginagawa sa amin sa kanto. Hindi na ako gaanong lumapit pero nakatingin sila sa akin. Kinilabutan ako kasi kakaiba talaga silang makatingin. Yun bang parang meron silang sinasabi?
Nagmadali akong bumalik sa amin at nagsumbong ako na nakita ko ang 3 lalaki. Hapon pa lamang noon kaya marami pa ang nasa labas. Pagpunta nila sa kanto, wala naman silang inabutan. Kinagabihan, nagkaroon na naman ng gulo. May ilang armadong lalaki ang napatay ng mga taga sa amin. Nasa 5 sila at 2 roon ay napatay. Yung isa naman, naghihingalaw habang ang 2 ay nakatakas. Nakahandusay lang sa lupa yung bangkay. Walang lumalabas ng bahay kasi baka may kasunod pang putukan. Pero nakasilip lang po kami sa mga bintana namin. Lahat nag-aabang kung may kukuha ba ng bangkay ng mga lalaki. Yung ibang rebelde sa amin, naghanda na rin po sakaling meron pang ibang lumitaw. Biglang may tumalon na isang lalaki galing sa puno. Dinakma niya po yung isang bangkay. Nagpaputok kaagad yung mga rebelde sa amin. Pero yung lalaki, walang kahirap-hirap niyang hinila sa dilim ang isang bangkay. Nagsilabasan sa bahay yung mga kapitbahay naming lalaki na mayroong baril. Nung pinuntahan nila yung lugar kung saan hinila ang bangkay, naroon pa rin ang katawan. Pero wala na ang humila. Kinuha nila yung 2 bangkay habang bihag naman yung isang nabuhay. At makalipas na naman ng 15 minutos, biglang nagbago na ang itsura ng isang bangkay. Pagbukas nila ng nakatakip na sako, katawan na naman ng puno ng saging. Nung gabi na yun, naroon na naman ang matandang babae. Sinabi na naman niya sa aming lahat na umaatake na naman ang balbal. Sinasamantala raw ng mga aswang na balbal ang gulo para mas madali silang makakuha ng kakainin. Sa puntong yun, mas marami nang naniwala sa matanda. Naging malakas ang sinasabi ng matanda dahil na rin sa paglitaw ng balbal. Nakita mismo ng mga mata namin. Nahari sa 2 ang atensyon ng mga rebelde sa amin. Nagkaroon din sila ng 2 grupo. Naglaan sila ng mga tao na siyang huhuli sa 3 hinihinalang aswang. Naalarma na ang mga taga sa amin dahil sa mga nangyayari. Gusto na ng mga magulang ko na lumipat kami pero wala naman po kaming mapupuntahang ibang lugar. Tuwing gabi, bibihira na lang po ang lumalabas ng mga bahay. Ang nakakalabas lang ay yung mga kapitbahay naming may mga baril o yung mga rebelde. Parang nagkaroon din ng martial law sa amin. Ilang gabi nilang inabangan ang mga balbal pero hindi nagpapakita ang mga yun. Pinayuhan ng matanda ang mga rebelde na kung gusto nilang lumitaw ang mga aswang na yun, kailangan nilang magpain ng patay na tao. Kaya kinabukasan ng gabi, nagulat kaming lahat. Pinatay pala ng mga rebelde ang matandang babae para siya ang gawing pain sa mga aswang. Iniwan nila yung bangkay sa gitna ng daan. Nakabantay na roon yung mga rebelde. Kakahintay nila, bigla naman pong sumalakay ang mga taga-kabilang grupo. Nagkaroon na naman ng barilan. Nagtago lang kami ni na mama at papa sa ilalim ng lamesa. Umabot ng mahigit 20 minuto ang putukan. Pagsilip namin sa labas, marami pang nakahandusay na katawan. May ibang namatay sa mga taga sa amin. Pero may mga namatay din naman na kalaban nila. Lahat nakadungaw lang sa bintana. Walang naglalakas ng loob na lumabas. Takot ang karamihan na baka mayroong magpaputok o baka biglang lumitaw ang sinasabing aswang na balbal. Mga ilang sandali lang po, may nakita na naman po kaming 3 lalaki. Madilim, kaya hindi namin agad nakita ang itsura nila. Pero ramdam namin na sila na nga yung mga aswang na balbal na kumukuha ng mga bangkay. Naglalakad lang sila sa daan habang tinitingnan yung mga patay na tao. Namimili sila ng kukunin nila. Hindi nang tagal, meron na silang binitbit na isa. Pero ang hindi nila alam, may rebelde pa sa amin na nakakita sa kanila. Pinaulanan ng putok yung 3 aswang. Nagsipulasan ng 2, pero ang isa tinamaan at bumulagta kaagad. Pinagkaguluhan ng mga rebelde ang napatay nilang isang aswang na balbal. Itinali nila sa puno. Pagkatapos mailigpit yung mga namatay sa putukan, saka na kami nakakuha ng lakas ng loob para lumabas. Pinagmasdan namin yung patay na aswang. Normal lang naman po yung mukha niya. Pero yung kamay at paa niya ay kakaiba. Parang hindi pa raw yung tuluyan nakakapagpalit ng anyo. Mahaba ang kuko at mga daliri ng aswang na yun. May napansin din silang mga pangil sa gilagid na papalitaw pa lang. Namangha kaming lahat dahil unti-unti nangangayayat lalo yung katawan ng aswang. Naging buto at balat na lang. Sinilaban ng mga rebelde ang aswang. Doon na tuluyang naniwala ang lahat na totoo ang aswang. At ang aswang nga na nanggulo sa aming bayan ay tunay na isang balbal. Hindi natapos ang lahat sa eksenang nakapatay na sila ng aswang. Mas lalong naging malupit at malala ang sitwasyon. Kahit kasi wala ng bangkay sa kalye, nagpaparamdam na ang 2 balbal na nakatakas. Palagi ng karamihan, naggalit ang 2 yun at gustong gumanti sa mga rebelde. Hinding-hindi ko makakalimutan ang huling gabi na namataan ng mga balbal sa aming lugar. Noong oras na yun, nagtitipon-tipon ng mga rebelde sa isang bakuran. Kami naman ni na mama at papa, nagigib lang sa isang poso malapit sa aming bahay. Mula sa kinaroroonan namin, tanaw namin ang mga rebeldeng nagtipon-tipon. Malakas ang loob namin na lumabas kasi maraming rebelde na pwedeng magtanggol sa amin mula sa mga balbal na aswang. Hindi pa napupuno ang balde namin nang biglang magkagulo na naman sila.
Nagtakbuhan na lang kami nung makita namin na palakad-lakad na naman sa paligid ang dalawang balbal. Kumaripas kami ng takbo ni na mama at papa papasok sa bahay namin. Putukan na naman ang narinig namin. Ilang minuto rin kaming biningi ng putukan. Hindi po kaaway nila ang kalaban nila kundi ang mga balbal na aswang. Napatagal ang pakikipaglaban ng mga rebelde dahil masyado raw maliksi ang mga aswang na yun. May ilan sa mga kasamahan ng mga rebelde ang nasugatan. Muntikan pa silang maubos kundi lang dumating ang iba nilang kasama. Doon na nila tuluyang napuksa ang dalawang balbal na natira. Hindi sila nagdalawang isip na patayin ang dalawang aswang. Kahit wala ng buhay, tinandad po nila ng bala. Pagkatapos, sinunog po nila ang katawan ng dalawang aswang. Kinaumagahan, inisa-isa ng mga rebelde ang bawat bahay sa barangay namin. Naghinala sila na meron pang ibang natira at nagtatago lang mismo sa lugar namin. Sa kakahalughog nila, natuklasan nila na yung matandang babae na pinangpain nila ay isa rin palang aswang. Hindi lang nila alam kung anong uri. May mga nakita kasi sila sa bahay ng matandang babae na kung ano-anong itim na bato. Ang dilan naming maintindihan, kung aswang siya talaga, bakit niya nilaglag ang kapwa niya aswang? Meron din po natagpuan ng mga rebelde di kalayuan sa barangay namin na isang hukay. May napansin silang nakalitaw na bungo kaya hinukay nila yun. Lahat ng kalansay ng mga nabiktima ng mga balbal, doon lang pala ay nililibing ng mga aswang. Dahil sa palala na ng palala ang kaguluhan sa lugar namin, napilitan na ang mga magulang ko na umalis na lang doon. Di bali na magpalaboy-laboy kaysa mamatay kami sa walang humpay na kaguluhan. Isa pa sa ikinakabahala naming lahat ay baka hindi pa talaga nauubos ang mga aswang. Lumipat kami ng ibang barangay na mas malayo sa amin. Magmula noon, wala na kaming balita kung ano na ang nangyari sa pinanggalingan naming barangay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga karanasan na yun, Sir Arnold. Dahil doon, nagkaroon na ako ng trauma sa mga taong hindi ko kilala. Wala nang aswang sa bago naming nilipatan. Pero wala rin kaming sariling bahay. Ang mahalaga, malayo na kami sa kapahamakan. Marami pa rin ako naririnig tungkol sa mga aswang. Pero wala na akong nabalitaan tungkol sa mga aswang na kumukuha ng sariwang bangkay ng mga tao. Ang aswang na kung tawagin ay balbal. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nakinig hanggang sa puntong ito. Maraming salamat. Magandang gabi.